Okay. So, since level 3 na ta, so ang atong topic na sa evangelism ay tungod na ning how to deal with heretics. So, sa nang heretics, sa atong pinulungan irehit or one who opposes the truth. So, sa kuwan pa ni, sa lato nga pagkistorya, di yun ganahan namin ang kamatuuran. O sige lang gid og kining nga sukwahit ba? Gabatukan gid niya ang kamatuuran. So, ako man na makita no dali sa mga atong napaambit na pulong namang gid sila mga comments. Kasagaran mo comments og mga inana nga kanang parehan ng bot-bot man kator. Mga irihis na, no? Wala na kasabot sa kamatuoran. So, angayan pa nang reach out aron masangyawan. O kanang uso kay maglalis-lalis, no? Kanang himuon lang bitaw ang pulong nga kanang istorya lang ba nga kanang libog-libogon ka. So, inana nga mga paagi unsahon nato na pag-deal. Okay. So, natay scripture readings nga atong basahon. Sa Matthew 24:23-24. Pakibasa ko ani. Unya kung sige-sentipa na tao ngayon nga ninyo, tanawa ani ang Yeshua ato to, pagtuon niya. Kaya doon na yung mutungha ng mini ng mga Kristo o mini ng mga propeta. O mapakita og dagko ng mga ilanan o mga kaidulungan nga sa ingon kung tiniman mo sila mulimbong bisan pa sa mga pinili. Okay. So, pasabot gali ani wala ani usa sa example diri kani wala sila kabalo ba nga mayman silang uban no nga tan-awa si Kristo naa dito o si Yeshua naa dito ayaw mo tuo kay ang mga mini nga mga Yeshua o false Christ or false prophets will arise and show great signs and wonders so as to deceive if possible even the elect. So kining mga heretics or kining mga one who oppose the truth dili gyud ni sila gusto mahayagan. So ang ilang himuon ani ilaha gyud kang ilimbungan no kana gyud kang ilaron kanila or ipalayo gyud ka sa kamatuoran. So di ba daghan naman tag nadunggan nga ingon sila nga para tong tuon na nakadungog ni nga nibalik na daw tuno si Jesus nya dito daw siya nitugdon sa Surigao. Doon ka na muna ito na. Nya, mingon sila lang nga, nibalik naman ang Ginoo, doon kay Raman. So, kana nga mga saying na sa mga heretics. Okay, another is Acts 20, 29, 30. Sige ba? Kaya ako na ibalik din nahuman sa akong pagbiya, manulod ang mangis ng mga lubo diyan ninyo, nadili mo sa iyo sa panahon. Di ka naswat sa inyong mga kaugalingon, mutunga ang mga tao, na magsulti o ituis ng mga butang. Aron sa pagdani sa mga tinunan, magsusunod kanila. Okay. So, naagyo di ay ni, no? So, sa Matthew 24:23-24, makita nato nga naagyo mo abot ng mga false prophets o false Christ nga muilad nato. So, dili pud nga passage o dili pud nga scripture. Si Pablo nagdaan na nagpahimangno, naingon siya diri nga kay actually kalimang Epesos, iyahag ni siyang gihaguan for about ingon diri murag 1.5 years siya, no? Grabe gid ang iyang pagpatukod aning timbahan sa Ephesus kanang Church of Ephesians. Si Paul mo ay nag-build ana, no? Nya gi-build na niya for 1.5 years. So dito gid siya. Ana mo nagkaroon sa apostol, mo ato sa ka lugar, dayon mag-disciple, dayon magtudlo, dayon atangan gid niya o pila ka bulan, pila ka tuig. Dayon ay na niya biyaan o di ko na establish na siya. So morning ang iyahang encouragement actually ikakuha naman niya nga pag-adto. Last na gid nga pag-adto kay nadulungan naman gid siya ani sa iyahang human-human naman gid siya sa iyahang mission ani. So wala ningon siya diri nga for I know that this after my departure savage wolves will come in among you not sparing the flock. So mura po ito gipaabot sa uban, no? Kay siyempre si Paul nga nagwari dito. Katong mga irihis o katong mga kuno kay mga igsuon nga dili gid mo tuo. Di tangan lagi nila nga umawala na ni si Pablo, ay sila mosulod. So naapoy inana, no? For example, katong during sa patay na si Grandma naapa dinhi o naapa dito sa Timoga. Nagpaabot lagi dito sila nga mamatay na si Grandma kay naanapay mosulod ano pagisig na mo. So sagan inana gid na. So munang sa simbahan bantayanan gid kayo. Kasi puntos nga ako nakapabilin ko kay ngano. Kung tinuod gid ka nga natinon-an naa mo gud ay pattern, di ba si Paul? Naa siya pattern si Timothy ug unsay gyud gisunod ni Pablo nisunod gyud si Timothy, no? Wala gyud siya motipas ug unsay gitudlo ni Pablo. So di same gapud na kanato o kanamo bali nga nauna na dinhi. So unsay gitudlo ni gran mga doktrina unsay gitudlo niya nga pagtulunan kami nga nisunod awa gyud nang gi carefully followed. So sayang na pud sa uban nga wala gyud mag-take heed labi na gyud katong mga nagawas dinhi no nga wala gyud nila kayo makuha ba unsay pattern. Sa usap ka ginikanan nga nag-build sa iyahang anak diha kang Rabong Yeshua. So, sa kong kabahin, as long as nagpabilin ko, no, I carefully followed
ug unsay gitudo ni grandma dili gyud ko madisig. Nga naman, kaning pantulunan nga iyahang gipaabot nato diri, solid foundation ni siya. Kung nagtimaan ka na, nag-careful ka na ni sunod, ay wala gyud deception, no? Nga makapamuhat nimo og di pud gyud ka makilad. So I hope po nga kamo pud nga tinudloan ani, no? So level 3 naman ita sunod, level 4 na ta. So ang level 4, nindot-nindot na gyud na siya nga mga topics, no? Actually, nag-una nang atong kahibalo behind pa ang atong mga experience. Oh, for example, so bantay nyo din no? Oh, taas na kay atong pagtulunan, pero ang atong attitude, ang atong experience, ang atong pagkinabuhi, behind pa kayo sa atong kahibalo. Pero anyway, importante po nga naapod mo yung kahibalo kaya nga naman, mo nang inyong guide po niya, diha ninyo mapanaminan nga asa naman ang akong level, no? Kung study galing mo sa level to about sa faith, asa naman mo nga level sa faith. Oh, so inyohan ang guide. Kani po atong gisulti karon, guide po ni sa evangelism. So sa level 4, guide po natin sa pagkamatarong naa ni daghang topics diha nga i-discuss. Unsaon nga na nagiyahan ka sa pagkamatarong kay ang level 3 is discipleship man siya. So ang level 4 is righteousness. So hisgutan diha ang tanang righteousness sa Elohim. How to be righteous. So daghang kay topic atong hisgutan diha, unsaon nga makalakaw gyud nga matarong. Then after anang mahuman nato ang level 3, ang level 4, dito na po sa level 5. Studyuhan na po nato unsaon paglakaw nga balaan kay holiness man na nga level. So mag-study ta diyan how to be holy, unsay holiness sa usa ka pare. Kay kita mga priest biya ta, ha? Pare biya ta. Gani studyhan nato na unsay pagkabalaan sa Levite, unsay pagkabalaan sa order ni Melchizedek. Oh, unsay pagkabalaan ni Yeshua. So holiness sa priest. So studyhan na no kanang ug unsay mo pamaagi how to be holy. So daghan-daghan gyapon siya topic dinha. So since holiness mo man na siya final gid nato nga atong abtol. So pero dili pagidihataman, no? Tudloan pa pud ta og unsay kanang level 6, kanang gitawag nato deeper teaching. So lalo na nga pagtulunan. Mga pagtulunan na siya nga wala niyo masabti adtong una, lain karon makasabot na mo. So example lang, study sa Revelation. Ug unsay kalainan niya sa Book of Daniel, Book of Ezekiel. So mga prophecy man gud na siya nga tun-an nato aron makasabot gid ay ta, no? Nga di tay guarantee ug unsay umalabot. So gawas ana, no, estudyuhan nato nang gitawag og resurrection from the dead. Pagkabanhaw sa mga minatay. Oh, there are two kinds of resurrection, no? Resurrection para sa mga righteous o resurrection para sa mga wicked. Pagkabanhaw sa mga matarong o pagkabanhaw sa mga wicked. So, estudyuhan natin na siya, kinsay una na resurrect. Oh, unsay atong pahat or unsa tanga kanang panahon or level sa resurrection. So, sabihan na gyapon siya. Dayon, under ana nga subject, eternal judgment. Unsa unyay hukom nga palaabuton sa mga wala gyud makatabot sa kaluwasan. Kay apil tuntuan na sa hadis, sa impierno, hukman ko sila, no? Istudyhan nato diha pila ka books. Ang mga books nga pag-abrihan aron pag-judge aning mga tawhana. So mo na, I think mura upat na ka subject ang naa sa level 6 kanang tawag nato og crowning, pila ka crowns, pila ka books. Oh. So mo na ang mga topics. Dayon, pag level 7, ministry level, ang imuha na siyang specialization. Ang imuha na yan ang gasa. So mo na kung giingon sa inyo nga kanang fivefold ministry, mo na ang highest calling. So dili na basta-basta nga ma-attain sa matag usa. So kinahanglan mo qualified gyud ka. O kay mo pagkatinawag evangelist, qualified gyud kang evangelist. Istudihan nato din ang ilang mind, ilang heart, ang ilahang tulumanan no, mind, heart and will. Unsa gyud design nila. O sa apostle, unsa design, unsa iyang mind, unsa iyang heart, unsa iyang tanan, no, tanan. Sabihan nato na tanan din teacher. Oh, then pagkuman ana mga helps, mga administration, istudihan sila, mga deacons, mga elders. Oh, naa na sa level 7. Oh, unsay mga pinaka distinct marks sa mga pinasahi gyud kaayo, no? So kung tinuod gyud ka naa gyud kay gasa sa fivefold o nabilog gyud ka sa fivefold, definitely usa sa gyud sa gipangita o sa gyud nga qualification na naa nimo makaduhog gyud ka sa Elohim. So you will hear Elohim, you will hear his direction, then you have a vision. Naa gyud kay panan-awon. So kay naman, mo man ang imong fulfillment sa paghuman sa imong buluhaton. So kana tanan sabihan ta na. So karon kay level 3 pa man ta. So stick sa tabihan, no? So, muna gingan ni Pablo na, human dali ko mahawa, na anak ko din mo puli, no? For I know this, that after my departure, savage wolves will come in among you. So, naali mga igsuon nga nagtakuban nga ingon nga mga karniro, pero mga lubo di ay sila. Dayon, not sparing the flock. Also, from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things to draw away the disciples after themselves. So, naap ni mga igsuon, na kay di man makauyon, maghimo siya ihang kaugalingong doktrina, dayon iya pang ipasunod sa uban. Mo nang ginita mo sa Manahem, no? Na Manahem na double camp na. Manahem is double camp.
Oh, kaya nga no, na ay mga tigom sa di wala man kasinabot o dili gyud mo sabot o dili gyud mo pailalom. So mo na nahitabo magud. Once na naay dili man pailalom sa gi-appoint sa Elohim nga authority. So naay mahitabo nga division. Oh, hitabo naman na gikan di ba sa panahon ni Moshe? O tungod edi sila kaangay ni Moshe, nag-raise up sila og laing mga leaders. Kinsa to? Si Ditan, si Abiram o si Korah. O ningon sila kay Moshe, nag-proclaim ka nga ba't ikaw ray balaan? O kami di ay balaan. O so, aron mapamatud anong kinsa gi tinawag sa Elohim. O magpabilin jud, no? Nakaron kay katong mga nibato kang Moshe, no? Gisuyod man sa yuta. O gikaon man sa yuta tungod silang rebellion. Nga here comes pagkan si Miriam. Nga ningon siya kamo ikaw ra ba makadungog? Di tayo ni makadungog? Totoo nga si Miriam is a prophet po. Pero sa nahitabo, kay wala man mo pailalom sa gi-appoint nga authority ni Aba Elohim ay nagkasakit, nagkalipros, pasabot gali ang naagali kay sangla, pasabot out of the camp na ka. Dili gyud ka pwedeng i-join sa camp, otherwise makatakod ka. So good as dead na ka, basta naa kay sakit nga leprosy, good as dead na ka. Outsider na ka. Dili na ka pwedeng kanang makighalubilo sa mga tao. Di ba? Mismo dili gali sa tuwa, pag madunggan nga naa kay sangla, batuon ra ka. Eh kami naka-experience na dito sa Tambak, dito sa Bayog. Oh, di ba na si Cardo? Oh, kato si Cardo, gabato ko to sa mga tao ug suri-suri kay ngano naisang na. Oh, nya kay at that time dito man pud mi nagpuyo gud sa Bayog kay naman dito ang training center. Oh, nag-evangelize mi. Dito mi nag-evangelize. Nya to natingala mi nga ang mga tao, natingala na mo ano giduol ni atong balaya. Nya kay katong balaya wala gi mamisita kay bisag parente gali kay. Kaya tungod lagi sa sakit nga sangla. Nakaroon kay mo may ipasangyaw niya Elohim. Mo dito siya nasangyawan, no? Pag sangyaw na mo dito, ang mga tao dito, tingnan mo ganun mo dito kay makatakod naman na. Nya, mamagay ka nang nakita mo mong sangla, no? Magtamad-tamad ang iyang nawong din, mga ang kamot. No? Nga kay di masangyawan, di padawat. Natingala dito sila, abayan pag ginamo. Oh, nahi madeding ka nang nakisang lagay mo dili maayong imong pagbati sa iglantan ka no nya kato kay dawat man siya pag dawat ato amo din yung ginasa man baptize ka nya kay doon lang kayo bayog river anang bayog ba tuba yan balay doon sa tuba o ginamo sa Cardo baptize ka murag kadilon siya kay tungod sa tubig check baptize nga kay rumalian ka na convince man gyud baptize pag baptize hinahinay ayo yang tangna gani amo pa sige pato dito sa sitihan kay ipa-check up ang iyahang kuan sangla. O pag-check up dito, negative naman. O nakani mga ganito din di ba? O nakani mga ito din bukid. O wala na mga ibaw nga, matay na din siya kay, nibalik mong niuli, mangguto siya kay, murag nagilty siya kay napamang ni kabayo itong una, among kabayo, siya may bantay. Dito niya dito guys, tawagon ba? Ay, kanang nausaw ni, karon nahagbungan pang. Eh, namatay. Nakuyawan siya. Dingalan na lang no? Sa iyang handog, isibat. Wala naman ang hit. Niuli, balik dito kay, yung una, kabayo siya ba? So, pero dito. So, mura ito hinundan. So, pero, iano isa sa Elohim. So, inamin, no? So, mo po nang dinhi nga, kanang naay musupak sa in-authority na agin na judgment. It's either lang yun sa yuta, tagaag sakit, or ilahin na bahala sa iyong judgment. So, muna yung nga, also from among yourselves, men will rise up, speaking perverse things, to draw away the disciples. Notice ninyo, speaking perverse things, binalitan. No, wala na magsubay sa intaktong doktrina. So muna, usa sa puntos nako nga nanong until now, no? Kung usa gitudlo ni grand mga patulunan, ako ginang gi carefully. O kami ni Mrs. nag-careful gid ana. Nga ug sa iyang gitudlo nga patulunan, gahalo gi ana, ug amo ko nang gitudlo sa inyo ha. No? At least kamo mismo makahibalo mo nga ang dalan natong gisunod dili ni dalan sa kalaglagan. So mo na siya. Okay. So padayon ta sa 1 Timothy 4:1-5. Naa pa ko ni. Karon ang espiritu sa real na kasulti nga sa ulahin ng mga panahon ang pipila manang pamiya gikan sa pagtuo nga nagatagad sa nagapahitalaag ng mga espiritu o mga patulunan sa mga demonyo nga nagsulti o mga bakak diha sa pagpakaramingnon nga nagabaton sa ilang konsensya nga gipatuan pinaagi sa usa ka mainit na tukaw nga nagadili sa pagninyo o nagasugo sa pagdumili sa pagkaon nga gibuhat sa Elohim aron pagdawaton uban sa pagpasalamat nila nga nagtuo o ngay balo sa kamaturan. Kaya matag minugna sa Elohim maayo o galay pagabalibaran. Kung kini pagdawaton uban ang pagpasalamat. Kaya kini gibalaan pinaagi sa tulong sa Elohim o pagtampo.
Okay. So, klaro po nino ng mga heretics. Makaning mga heretics, maringon diri nga sa katapusang adlaw daghan ang mamiyas pagtuo. Kay naminaw sa mga malimbungan ng mga spirito o mga doktrina sa demonyo. So, usa na niini, ningon diri nga speaking lies and hypocrisy. They are having their own conscience seared with a hot iron. So, kung silang doktrina forbidding to marry. So, naay mga tinuuan na dili sila pwedeng magbinyo. No? So, that is the doctrine of demons. No? Kanang kita ikuman yung mga wala na yung minyo ay. No? Pero kanang mga mamulagi nga naamay yun, no? Kanang yun, no? Imuha ng choice. Choice ni mo nga magpabilin ka nga single, na dili ka magminyo. Pero kanang mutudlo ka, o doktrina nga, bawal na magminyo, dili magminyo, false doctrine na siya. Ha? So, may mga tagkakaman laging mga pare, o nga naman ginawa sila magminyo, ilang atong free choice. Kaya nga naman, gusto silang mga lagad sa ilahang gituuhan, nga Elohim o Ginoo, nga single, nga walay, babag. Pero dili na nagpasabot nga, bawal nang magminyo. Kaya nga ang kaminyoon, usa na ka, gitawag nato divinely instituted by Elohim. So, usa na ka sacred thing, no? Usa na ka sagrado nga butang, nga iyahang gikungan sa tao. Mo bitaw nang, kung masulod ka sa kaminyoon, kinahanglan ka mong balaan mo. No? Anang holy gyud ba, aron ma-receive gyud niyo ang full blessing sa kaminyoon. So, muna usayang, uban sa tuwa diriyo, no? Wala lang gid maminaw sa mga pahimangno, nga ang tuyo, nga nganong ipahilikay mo sa mga fornication kay gusto mong bilang Elohim nga umusulod na mo sa kaminyoon, full blessing sa inyong madawat. No? Maunay usa ka puntos nga wala kay masabti sa mga tao. No? Yun sila sa may dipinja sa kanang naglitin na o kanang gikasal. Para na parehas na, no? Before Elohim's eyes, kanang kaminyoon nga wala ko una-una, kanang gitawag nato og sex before marriage, contrary na atubangan sa Elohim. So, naakay na miss nga blessing, kung nag-violate ka. Pero, kung gipreserve din mong kaugalingon, nga musulod ka, ang kaminyoon, nga wala gyud ka, kauna-una, nang sa inyong kaminyoon, ma-receive nimo ang full blessing. Kaya nga naman, design na sa Elohim, nga ang babae o ang lalaki, huli na ihusahong bihat niya. So, medyo parehas naman na, parehas sa mong una-una. Pero before Elohim, lagi ang panalangin sa giusa nga wala pa maghimo o pagpakiginawas kaysa nag-una-una na. Ato na dito na na-discuss sa nakawali no nga kanang dili ka mahimong excel kung nag-una-una ka. So mo nang sad to lang nga daghan siguro sa tuwa nga dili man kumuuswag nga dili mo kaabutan to. Kay ngano naam kay failure god, naa kay violation nga nahimo nimo sa Elohim. So ikaw dili dayto ma-forgive. Ma-forgive ka pero ang consequence dili na mo mawali. Naa naman yung consequence. So, na-proclaim, na-pronounce naman niya. So, ito nang kita din, no? Kanang, kung kita kayo, kanang, taga-tagi nagdakong biligay, di ka gusto ng atong mga anak, dili kaabot anak nga pagpanalangin sa Elohim in full. Naarap ko na ninyo, gusto yun mo, di na yun sometimes, di ba? Kita na ninyo nga, sa mga kaminyoon ngayon, anak, ang uban gali, dili yun successful. No? Di mo puta makain na bisag wa pa sila naghimuan na kanang lagi nagbulag man lagi gihapon. So dili mo guna basihan. Kaya ang basihan mo nato ang commitment sa matagos ang commitment diha sa Elohim. Mga gali nang nagpakasal gyud atubangan gyud sa Elohim. Ang saksi gyud ang Elohim sa simbahan gyud nagpakasal. Sa gara ng ambot lang ambot I do not judge or I do not conclude nga kasagaran mo gyud usually gyud ug biblical kadi labi na ganang kasal. Dito gyud ay pahigay sa simbahan. Kanang bitong kasal nga, ito naman natunan dito sa spiritual warfare to. Kanang kasal nga, kanang garden wedding, kanang gitawag na to, unsa pa na mga mountain wedding, unsa pa na dihang wedding. So, actually, yun na biblical. Ang biblical yun nga kasal, naagit atubangan sa Elohim. Mo bitong kita niya, kasmon ka ni Rabbi Yeshua. Being bride doon si Rabbi Yeshua, kita nga mga bride, spiritually, no? Kasmon yun ta atubangan sa Elohim. Maugali na si Abay Elohim, naghimo na siya daan o nag-create na siya daan o pari niya. Kinsa na nga pari? Si Melchizedek. Kana si Melchizedek, dili na si Rabbi Yeshua, lain na nga figure sa gingharian sa Elohim. Naag yung Melchizedek dito kay mauna siya unyay mo kasal sa bride o bridegroom at ubangan sa langit ng amahan. Dili ang father mo magkasal, na-raise up gyud siya o pari. Pari sa labang makagagaw, mauna si Melchizedek. Mo manggalit na nga si Rabbi Yeshua is in the order of Melchizedek.
O di pasabot, dili pa sila bumiyasyo si Melchizedek. Pare-parehas lang siya kay nganuman. Ang giawatan sa iyang pagka-ordina, kanang pagka-gi-ordain ba? Gikan gyud siya sa order ni Melchizedek. Doon na siya. No? So, wala nga dili, forbidden to marry, dayon, abstain from food which Elohim created to be received with thanksgiving. So, daghang kay controversy ani nga pulong. Ha? Na-endure magaling na magaling mo gamit mo. Di ba, ang baboy, dili daw pwede karon na, ang uwan mo gamit ani nga bersikulo. No? Nag-ingon na ba diha, for every creature is good. Every creature is good and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving. So, dako kayo ni siya unya nga kanang tawani, iklinon. Dabi na ako kanang may mga manong dili man mga unog kanang mga unclean ng mga butang nga nagiman man ang pulong sa Elohim no nga kung ato nang pasalamatan nga dawat na nalibyo. No, lain na po na nga topic. So, kung ato nang i-discuss karon, taas din na siya pero so kung lang sa ato lang naisgutan din nato na elaborate. So, naagi topic ana unsaon pag-counter anang inana nga mga klase sa tao. Dali na may mga pangutana about sa mga unclean foods, no, mga hugaw nga mga mananat nga atong gikaon. Okay. So, klaro kayo nga di pa sabog din nga naagi mga heretics. Okay. So, taas-taas na ako, di na natin na kayo i-discuss ng mga versikulo, so kamo na lang yung basa, at least makita ninyo nga naagay mga versikulo na pamaturan, na naagay ng hamuupos kamaturan, naagay makibatos kamaturan. Okay. Number one is how to deal with heretics. So, kung saan mo pag-deal or pag-atubak ang mga heretics. One, confine to meditating in the Word. Okay. So, usag yun ikapuntos na makalabang yun mo. Yung di po mo matakdan sa mga nagpupo sa kamaturan o naglapas sa kamaturan. Kanang namalandong yun mo sa pulong. Muna yung meditating, ang imong kaugaling na din sa magpag-meditate sa iyang pulong. So, muna yung sa Proverbs 30 verse 5 na, matibasa daw? Ang nagpunong sa Elohim makupit, siya usa ka kami, ngadto kanila, nga nagutang sa ilang pagsalit niya. So klaro no? Nga, usa ka puntos nga makahigawas ka, labi na og imong kaatubang mga iritis. Kining pag-meditate na to, imong confine. Pasabot ka ng imuha bang ibuhos ang imong kaugalingon sa pagpamalandong sa pulong. So, kay kanang pulong, padiyang mamalandong ka, daghan kay kag masabtan. Daghan kay kag masabtan nga insakto gyud sa pagsabot gyud sa Elohim. Kay kini mga iritis, wala gina mamalandong sa pulong. Ilaha lang bilang tao kanang pulong nga, kay gamito nila, balihon nila pagsabot, o ilang ihampak sa imuha. Dali ibatok sa imuha. Na kung wala kay insaktong pagpamalandong anang pulong, ay matakdan ka, kay matipiyat ka. Ako na one time nga, naka-Bible study ko o kining taga Manila. No? Nya kay, nalututan gid ko, kay, daghan man kay siya, bersikulo gito ko. Nya kay, wakakita ko mamalandong itong mga pulong nga. Pagsangyan na, pag-Bible study na mo, imbis kay ako nagtudlo niya, ako pa noon namin over niya. No, tungod kay kulang kay gusto pamalandong ba? Do kamalo ko na tinudloan ako, tatas na ko kining naagtan na pagtulunan. Pero sa among pagkonfronta, kay ni-question man siya. Ang among topic ato about man to sa kanang kung nahimo kang disciple niya dayuhin o kinahanglan kita imong trabaho biyaan nimo, di ba? O lens. Nya karon kay gigamitan man ko niya pula wa ba din mo makita nga si Pablo na nagbago manggali, naghimo manggali og kanang tent. Nga, alhamdulillah na to siya. So dito ako focus, wala ko kalusot. Dayon, siya ba nag-advise ako Masa may akong failure ato. Tungod kay kulang ko meditation sa pulong. No, wala ko pa sa lusot ba nga. So kung ko diyon tadi ay si Pablo, sa iyahang daang kinabuhi, gibiyahan man yang tanan. Pero tungod lagi kay kung mission naman siya, naa naman siya sa pag-mission, pagpangabi kong mga kalag, then iabot ang puntos na ingon nga usa siya sa alagat, usa siya ka magbubuhat, wala siya kanang mga hinabang, no? O so naaman siya skill sa paghimo og tent maker. So matong gigamit niya for a while lang to. Na say may tulisyon gani nga makasaway po nato nga pabiyakon siya kuma dili siya kadiya nya hepag karon ako na nagbaho ko sa uma. Ito wala nila makita ba ang proseso ba nga kung ugali ni among naka sa level higher level panahon na sa restoration nya naa-apoy hepag karon nga naa-apoy mga ito nga wala pa gali kadiya. Kaya ilantaw sa imuha, ay panggol mo sila. Sometimes, inana no ang dula. Okay. So, ngunit kinahanglan yun na naagid kay pag-meditate sa iyang pulong. Usagin na siya. For example, makadungog mo ka ng mga mga argumentation sa radyo. No? Pulong man ay gigamit. Yan, di sila magkasinabot silang duha. Lahi ang isa, lahi pulang isa. For example, isa ka grupo, o sa badisa, isa ka grupo, o
Katoliko, no? Naa sila ilalis. Di sila mag-abot. Na ikaw karon, kung paminaw ni man tutulunga, unsa na insakto nga pagkabot. So niyan na makadungog mong inana kay ano makapamalandong mo unsaon ninyo na pagtuli, unsaon ninyo pagsabot. Nga dili ka mo side ani nga side, o dili po ka mo side ani nga side. Kanang ang imong pag-side, sumala gyud sa pagkasabot sa balaang espiritu o sumala gyud sa pagkasabot sa pagsabot nga iya sa Elohim. So kana makuha na ninyo when you meditate His word. Okay. Then ikaduha is do not read book if you are not sure of the author. Oh. Sometimes naay mga kusog kay mo dantugi o kusog kaayo mo kana bitong namang dili man nato nakatingala ano for example sa tuwa dinhi labi na og kanang naa kay against sa giwali labi na karon kay atong technology paspas na kay tanan so ang uban mag-search ba nga o tinuod ba gini iyang giwali insakto ba gini iyang giwali na for example ang imuhang nadunggan murag ni confirm nimo which is ang naa nimo supa ko sa imong nadunggan sa imong igsuon o sa nagwali nimo so may tabo dito na dayon ka magsigi o paminaw niya. So mo nag-ingon dire, do not read books or ayaw paminaw sa mga tao nga dili gyud ka sure sa ilahang pagkinabuhi. So mo nang himuon man ninyo, pinaagi sa mga test dinhi. For example, nakapaminaw mo og gawali o naa sa mga libro. Unya kanang dili ka sure sa iyang kinabuhi. So paminawa gid siya. Kay dili na ninyo makita na ay test dinhi no. O kanang kung siya gali according pa diri sa test, unbelief or denial of the power of the Holy Spirit. Kung kana nga preacher, kung kana nga author, naa siya gahom sa balang spirito, nituo siya sa Trinity, dayon nituo siya kang Yeshua nga ingon nga anak sa Elohim, dayon na kabalo siya sa doctrine of baptism, sa Holy Spirit gifts and fruit of the Holy Spirit, then pwede na niyo paminawan. Pero makadulog lang mo mga preacher or mga teacher nga ga-deny sa baptism sa Holy Spirit, dili gusto sa gift, dili gusto sa fruit sa Holy Spirit, then ayaw pabilin na. Daghan man na. O daghan kayo mga katiguman karon ang wala katubuan nga pagsabot. Tama na gid sila sa dawat ng Yeshua. Actually manotice na ninyo, wala na ako nag-share sa inyo the history of the church. Kanang giun sa bitaw nga niabot ta ani nga level. So first ato di ba ako na ni sa pagbalik gid kay gikan sa early church katong una gid simbahan sa buhat. Wapo kayang ilahang upside down gid ang kalibutan no. Grabe kay ilang pagpasundayag sa gospel. Now, win order gid nila ang tibok kalibutan. Pero after ni ana, niabot gid ang dark period. Katong itawag nato dark age. Kanang dark age wala na gasangyaw diha nga kamaturan. Na ang mga tawo ana nagbalot pero sekreto na lang wala na gid ga preach, ga teach. Kay ngano, pamatyo nila. Niabot na kung tanaw niyo na sa history sa church. Then until such time gikan sa dark age, naay ni gawas diha nga preacher. Una nga preacher si Martin Luther. No? Si Martin Luther, ang iyang gipagawas ana nga ang tao ma-justify by faith. So una niyang giwali ang pagtuo. Dahil isulod na dahil ka ng mga Anabaptist. Kanang baptism, no? Iabot na ang baptism. Hangtod na dayon. Nalimot na ko kung sa iko pero ang final gid anak nila hangtod ni abot sa atong kapanahonan karon mo na gitawag og Pentecostal. No nga nituo sa gahom sa balaang espiritu nga gibukbok. So, tanaw ninyo na ang sequence, no? Na ay mga tiguman. Nga, for example, kang Martin Luther, ang iyang ipasundaya ang faith. Kang Anabaptist, ang iyang ipasundaya ang baptism. Dahil pag kumanana, iabot utos ng Ellen White, di ba nga ang tinuod nga pagsimba? Sa mulo. So, tanaw na ninyo na nagkahinay-hinay o ka-restore ang onsay gipractice sa unang simbahan. Kana mo abot pa gid na sa fullness. So, kita, bulahan ka kay nakaabot na ta sa fullness. Kung ang simbahan, wala pa gid kaabot ana. Kaya nga naman, once nga ang simbahan, wala gid kaabot aning baptism sa Holy Spirit. Wala sila ga-exercise sa baptism sa Holy Spirit. Wala sila gasalig sa gift. Wala sila gaila sa puluts. Nandili pa din na siya mamature. Nga naman, ang Holy Spirit, dako na siya ikatabang sa pagtubo sa usa ka magtutuo. Daghang may simbahan. Nandili mo acknowledge sa gift. Maray ng tongues. Uban ang hadlok. Ang uban, kaniadto na na. Naiyak na dunggan nga ka ng tongues. Kaniadto na mahanaw na siya. Tinuod na mahanaw na siya. Pero before na mahanaw, experience na nino. Pag ato nato sa langit, hindi naman ta mag-thanks dito. Pero dili kinahanglan na nato kay secret communication nato na nato sa Elohim. Ikaw na bang Elohim mo oy nasayon ana. Ang demonyo dahil dili ka malo ana. O sa water pa na siya, clothings nato na. Na ay operation na preno di ba nganong idaog man ang Amerika sa Japan. Kay nasaktan sa Amerika ang ilahang communication. Nasaktan sa Amerikano ang ilahang mga clothing sa water. So, pag kaya nasaktan man, di po sila makato dito, nag-una na ang Amerikano. So, ikos na nabot dito, bibira-birahan na sila. Nasaktan ng ilahang sekreto sila codings. Kana ilang ito, communication codes.
Oh, gali lang gamit ang Morse code, di ba? Oh, Morse code. O kanang sa nakita na kanang sa Morse code. Oh, na siya Morse code na siya. Nakaroon. Oh. Sa ato akaron, ang atong secret communication is through the Holy Spirit. Through speaking of tongues. Na og wala ta ka-exercise ana, kay uban simbang mingon nga kaniadto ra na. Oh, moabot na niya ang tinuod, mahanaw na tinuod na, mahanaw na siya. Kay pag abot nato sa langit, o di na magkinahanglan tongues dito. Oh? Eh nga naman, heavenly language na itong lingwahe dito. Utang one time, na-share ako sa inyo ha. Nga, laliman ka na, pila ka lingwahe niya ang imuhang paminawan dito sa langit. Kaya nagkalain ba yata nga klase. Lain-lain ito, people's tongues, lain-lain itong tribo, lain-lain itong sinutihan. Pero nga nang ito ata sa langit, magkasinagtalay ng tantanan. For example, ako Pilipino. Oh, bisan pagkinsa ito, mga Negro o mga Indian, nabi ko kasabot sila sinutihan dito sa kalibutan. Pag abot nato dito sa langit, makakabot ka. Oh, that is the power of Elohim. Nga siya musulti siya og kanang sinultihan sa African, no? O makasabot ka. O kato nagsulti itong Ilonggo o katong mga laglong na kay masinultihan sa sinultihan sa kalibutan. O, pagabot nila dito, wala diya ko na ipasulti so, magkasinabtan na ito diya kung ako. Tagalog ako isulti ko, Bisaya. Masabtan ko sa Amerikano. O, karon di ba? O, tahay anang teaching ni Claudia. O, mag-teaching ni Miss. O, in English, anak. Pag taw-taw, tawagan mo ko si Claudia. O, Clau, kanang i-explain na doon niya, mag-inisayang ni. Taon, sige na siya. Huwag siya kasabot. Sige na siya. O, what do you say? O, pero dito sa langit lahi na. Ha? Musulti ka Bisaya, may tanim ka storya, sabtan ka. Nakaroon. Kaya kanang speaking of tongues, communication na nato in the spirit sa atong amahanod sa atong spirito. O, so dako na siya. So, kung kana nga author, no, nag-deny siya aning butanga, ingon din no? O, ayaw pabili na. No? O, so muna nga, do not read books if you are not sure of the author. Dayon, letter C, if your words or if your foods, beware of men's opinion or knowledge. Sometimes ang tao na among gikribalo, no? Or naay ka ng opinion. Dayon, be sure yun ka na kung yung opinion in line ba yun sa pulong. Ha? Naay mga opinion or naay mga knowledge nga dili in line sa pulong. O for example lang, kanang intag, kung ikaw tinuod na gyud ka nga alagad sa Elohim, ha? O bawal naman gyud nato ang magnegosyo kay kuan naman gud na siya kanang diversion na siya. Pero kung kaminawan nimo ang uban nga mga preacher, pwede ra na kasi Pablo magay nagnegosyo, di ba? O, so asa man ka anak karon? Pero tinuod gyud ka nakakaon ka sa tinuod nga pulong o tinuod gyud nga pagkaon spiritually. Then stick gyud ka, ha? Elohim. Elohim ra wala na mix sa porta. O, sometimes ang uban imix na, Elohim o kwarta. Para lang guna sa mga believers. Pero para sa usa ka follower, usa ka alagad sa Elohim, concentrate na gyud ka sa Elohim. Kaya nga naman, once na mo concentrate ka sa Elohim, money follows. Magsunod na ng kwarta. Asa lang kita. Deuteronomy 28, di ba? Oh. So, diyan, obedient kayo sa Elohim, sa instruction. Then, mo-overtime pa lang gali ang blessing. O, laliman ka na. O, so, managingon din nga, if your words or pure foods, beware of men's opinion or knowledge. So, kana, o nag-study mo, nag-review mo sa temptation, kanang common paths of temptation. So, diyan na nyo makita kay daghan kayo. Kana mong na teaching, no? Wala mong na ma-experience sa daghang mga ministers. So, munang ilaha, kung sa'yo mo come along the way, dawat lang nga dawat. O. For example, di ba? 2 Timothy 2:4. O tinuod ka nga sundalo ni Rabonias, di na mo mag-appeal sa affairs of this life. Wala nang itang sundalo, example lang, sa election. No? O, para sa po, hindi mo po siguro dautan, kasi siyempre, naapamantay ka ng katungdanan sa atong gobyerno. So, ngayon po ninyo nga, para sa po, muli akong butuhan. Kay, kanimang nakita na nato ang iyahang agi, o kanimang akong butuhan. So, that's it. Opinion lang na siya. Pero, kung tayo nakasipit din kanang affairs of this life ba, nga, kung unsay gihimo dito sa pagdagawa, mao na po imong gihimo, no? Kung nag-away sila mga kandidato, gihimo naman po imong away, nganong di ka mo dutar, nganong kulang, nganong blue ka, nganong green ka. Diba, affairs of this life na siya? Na unang hatag dito, ay, naghunap po tatagaan ka. Kasi nakadawat diri. Nag-boot buying. Kanang boot buying affairs of this life na. Kung nakapuntos, dili ko yung nangigo ako mo, ikuan lang example lang Ako salamat po yung kunin, pag-abot na ako dito, sa'yo kayo ko nakabuto.
Alas 6 po ini, alas 6 nito? Alas 6. O, alas 7 gawin abot baryo. Agaling niya na ang mga tao. O, nakita na ako kungalan. Kaya ako, gipray na ako, abayin, sayo-sayo, ang taki makahuman, makasilitin niyo mo. Ayun sa English lang gihatag na ito, ipatapad ko ito mga PWD. No? Pagkakita na ako, tanong ko nga, senior ang tani nga lingkuranan niya, nakita lang ako na, matanong man siya. Pagtanong na kay Putol man kamo, uy, PWD. So, nidoon siya, tumatcheck ako maestra. Nidoon siya nga, kay priority man ng mga PWD o senior. Then ito ako atong maestra na watcher ko, ma'am. Kanang apil lang buta sa PWD siya. PWD, ma'am. Kanang buta. Siya, apil lang. Ma'am, buta naman ko, ma'am. Tigtanaw niya, buta na pinta. Dili ka kita. Ay, dili ikaw sunod. O, di. Alas 7:30 pa, human ako. Uli-uli na ako din. Nakabuta na ako sa akong butuhan. Huwag na mag-open-open ako kwarta. O, dawakan ako. Pero di kanya buta na ako. Buta. Buto. Ha? Pero kung galing na ay, lahi po itong dikamang mo, imbis mo ninyong butuhan, tagaan mo label, Diyos sa ganin nyo inyong kuhan. Kandidato. Dibutan mo sa inyong hanggil sa mga kwarta. That is affairs of this life. Mali, manggod mo, manggod lang, wala ko mo judge ninyo ha. Pero, para na ako, kung sa ito kong gibutuhan, then kung galing kuhan ko, gidunulan ko, dapat na kami natin. Kasi, hindi nabutbaying, ano man. Nakabutang naman ko. O, kung example, akong gibutuhan, buluhan, o pulahan. Kung ibuto ko pulahan, itagaan ko ito sa buluhan. O, hindi na ito bribery. Ha? O, wala, parasa mo na. O, ay, kinabang ko sa mga opisyali sa puro. Ay, may president na ba ko? Ha? Pero, kung saan na intention, gitagaan mo kwarta aron mo, mapalit ang inyong boto, mali na mo, yan na mo, kikiyat. Kaya kung sa'yo naasan yung konsensya ng inyong botohan, kaya na-convince mo, pero tungod lagi, kaya naay cash, yung ihatag sa inyo ha, nibalin mo, ay inyong na. Ha? Inyong na ng konsensya. Wala bagay mo konsensyahin. Suppose ko niyon ta, inani na lang ta niya to. Nakita ko, inani na ta to. O, sa wala kong mubutar, no, wala yung pwede dawat. Kung mana mo nibutar, kung naay nitulog ninyo, at least, hindi na mo mabutan. Pero kung wala ko mo kalutar niya, mo intention mo na unang amoy yung butuhan, dahil nausap kay naamoy gidawat, mo na gitaw vote buying, ha? Nakasala na mo sa inyong konsensya kay no, gipalaki lang yan itong kwarta kay sa inyong ang napahibo na sa inyong konsensya. Inyong hanap po na. O, di ko pumudyan sa inyo, inyong hanap po na. Okay, so muna no? Okay, so yung din test the spirits. So, how to deal with heretics is test the spirits. Okay, so, through the word. Okay, so, kung saan yung pagsulay? Sa Acts 17:10 to 11, yun saan na pagsulay? Kaya diha ang kaitunan, inipagikan ni Pablo ni Silas, aton sa kagadiyon ngadto sa Berea, kinsa sa nakabot dito, misulod ngadto sa sinaguga sa mga Diyan. Kini sila mas sarandon pa kay kanila, nga tayo kita. Tungod nga sila, midawat sa pulong uban sa tanan nga pagkaandam sa mga una. Kung nisusi sa mga kasulatan, daw, kung katong nabutana, mao ba? Okay. So, mo po initabo no nga, yun sa nila pag-test, ang mga taga-Berea, yun sa nila pag-sulti, nga ang giwali ni Paul o ni Silas insakto ba? So, naagit sila yung basis. Namasagit sila sa pulong, no? Ingon diya, and they received the word with all readiness and searched the scriptures daily to find out whether these things were so. So, inagang gisosip ang giwali ni Pablo o ni Silas, naamag sa scripture. Karon kay naaman. So, inana na siya. So, naamang galing madunggan ng mga wali, madunggan ng mga, kung saan ang opinion din na, i-check din ninyo sa scripture. So, kung wala sa scripture, ay palayo. No? Okay. So, ikatulo, do not get involved with teachings that does not emphasize atonement. So, saan yung pasabot? Ha? Ayaw mo pag-involve o mga pagtulunan nga dili nag-emphasize sa atonement. Pasabot atonement repentance. O, mga ganito nag-teaching ko itong Amerikano. Ningon siya kay among topic about sin man. So, you know, brother, these teachings are not preached in the church because ang mga preachers, katagalan lang i-preach how to be blessed, how to prosper. O, mura ginang wali karon dito sa mga kasimbahan, unsawon nga mabless ta, o ginang simba mo kay mabless ta, o. So ako siya gingnan nga diri sa mua, o. Amo yung gitun-an unsa nang babag sa blessing. Unsa yung mga babag sa prosperity mo na gitun-an mo unsa nang sala ay kanang sala mo unay babag sa panalangin.
Nana ba? No? So, maning ang din ayaw mo o involved sa mga pagtulunan na wala gahisgot o repentance. Dili gahisgot og sala, kay hisgutan ra puro ng love syndrome. Nga, brad, ang inuhim, brad, gugma, magini gugma, ay kita, brad. Di ta magpasilot sa igsoon. Mahanap ko ka ng igsoon na nagumos sa pagpakasala. Gugma, gyapon, brad, gugma, gyapon. Ayaw ka nga, pasagdi na siya, at masulog sila. Kay gugma ko. Ha? Pasagdi na, brad, kay gugma ta, brad. Oh, nahapong siya sa pangpang, pasagdi na, kay gugma, brad, gugma. Love syndrome. Oh. Gusto mo ginana? Ha? Nakita ni Wilson, grabe na sa pagpakasala. Wala gitaw ni mo, gitaw ka nga pagpakabala. Gina mo, ay brad, gumata brad. Ay hindi ka tiba masilo na brad. Nya karon kayo, ana? Ha? Padulong nas kamatayon. No. Gugma ni hapon brad, gugma. Ayaw yun, padulong nas masilo na brad. Gugma ba yung brad? Ha? Oh, so siya ba yun sa mga klase sa gugma ha? Sa mga klase sa looy. Okay, so mo ni ha? Do not involve with the teaching that does not emphasize atonement, rather expose it. So, maning rin sa to, mas maayo pag kayo, di ba? Ingat sa Proverbs, no? Open review is better than love carefully concealed. No? So, sa inyo sa pulong, mas maayo pang open review. Kanang dayagan na gibadlong ka, kaysa gugmang tinago. Oh. Kay, review is a form of love. Correction is a form of love. Chastening is a form of love. Discipline is a form of love. Ha? Kanang love na itong nahibaluan sa atong una-una, love na nga tawhanon. Muna kitang nagpapi love, gugma sa iro. Ha? Ang gugma sa Elohim, ang form sa gugma sa Elohim, chastening, discipline, correction, open review, reprimand. No? Reprimand o tanang correction. Muna na. No? Muna ang gugma. Grabe itong itsuon ako nga, di ba lukuha ng gigugma? Review is a form of love. So, muna yung diri. Okay. Number 4, how to deal with heretics. Do not allow yourself to be influenced with false doctrine or teaching. No, ingon diha. By exposure. 2 Corinthians 6:14. Do not unequally yoke. Okay, basa daw si Sir. Ayaw ka mo sa dili patas na pagsangon sa yugo, uban sa mga dili matuto. Kaya yung sa'yo pakigdain, sa pagkamakaroon, uban sa pagkadili makaroon. Kung doon sa'yo pakikambit, sa kaya, uban sa pangigit. So do not be unequally yoked together with unbelievers or what fellowship has righteousness with lawlessness. So pasabot ba? Do not be unequally yoked. In other words, do not ayaw ka makigiusa sa maunang yugo uban sa mga dili mo tuo. So bawal ni ha kanang dili kita ta magpa-influence kung say tinuoan sa mga dili magtotoo, kita nga nagtuo ay dili kita magpa-influence nila. Otherwise, madala ka nila. Example lang. Since atong una, no, ako mga kaigsuonan kanang believers naman gyud sila. Pero wa mo sila kadala dun sa nang pagpangalagad sa Elohim. So ang ilang mind nga panalagyan ko sa kalibutan, no, trending sa kalibutan ba unsay kanang dagan sa pamaagi sa kalibutan nga kinahanglan ka ng human sa gitong eskwela, paghuman, ayan ako ang mga lagad, or kanang human gitong eskwela, dahil pwede na mga mga lagad pinaagi paghatag ng tithes. So mo nang ilaha, para sa kuha, ang believing kasi na sa tulong, kaya naman, dahil kay mga pasin sa tulong, nga angay pag ginatong tulong, angay pag ginatong sundon. Na here comes karon kaya pagkatinawag sa ilang takwa, kinahanglan ito mga lagad, di man ito makabili nga magtutoo lang. Na o maminaw pa ko nila, ay, wala na ikuyaran, di karon magtudlong ninyo. Ha? So mo kuna sometimes inana ayaw mo pa influence o mga pagtulunan nga nagasupak sa pagpadayon ninyo sa inyong calling o pagtawag sa inyo. So kung naamoy na dugang ka papangalagaron mo, then fulfill that call. Okay, so muna yung diri. No? How to test? Kaniha, unbelief or denial of the power of the Holy Spirit. So naaga rin mga tao nga dili gyud mo tuo sa walang spirito, gadinay sa gahong ay biyahe gina ninyo. Ayaw gyud mo pa-influence. Daghan kay simbahan karon dili gusto magpa-influence o power sa Holy Spirit. No, salamat kay Elohim kay naatay freedom ana, naatay kagawasan nga gibubukan kita, gipasabot kita sa balang spirito. Okay. So maningan diri or incorporate any unbiblical doctrine of baptism of the Holy Spirit. Unbiblical doctrine ha, dili biblical na doktrina. Ayaw gyud mo pa indoctrinate. Ayaw mo pakiguban. So bawal na nato kanang mga tiguman nga kanang doktrinate sila nga
humana ng trabaho sa balang spirito. Wala na balang spirito karon. Sakto na lang, mutuwa ka kang Yeshua, dahil musimba ka, dahil mapipol ka sa type, that's enough na. No! Dili pa na ako. Dili ka kaabutan sa maturity. Okay. Dayon, so muna ang test sa spirit A. Then ikaduha, so layan po ninyo kung nag-observe ba sila o mga kapistahan, tama ng mga feast. Pista ni Satunila. Pista ni isa pa ng mga santos-santos. Or holidays. Kung saan ang holidays? Mga Halloween, no? Hindi nga ito, nag-share ni itong Amerikano, nag-share ni ka ng 10 sa mga holidays. Di ba ka ng All Saints Day o All Souls Day? All Souls Day ba? All Souls Day. I-celebrate na o November 1 and 2. Kasi ka All Saints Day. Saints ang gi-celebrate. Nga ang gisuot sa mga tao, mga balbal. Nga ang ilang costume, puro mga balbal. Kay kalag-kalagot. So, dili na All Saints Day. Kasama na? Witchcraft Day. Tanawa sa Amerika, di ba? Puro mga Halloween. Puro paghanlo, puro mga demons. Napay ka nang gitawag nila Halloween party. Magsuot ka ng demonyo. Magsuot kasi-klase na. Naapay, babae nga, magsuot. Taas kayo nga ka ng kanang kalot. Pagkuman, magsakay sinig. Magkukulang. Milad kayo mga nawong. Tanawa lang guna niya kasi All Saints. All Saints Day, celebrate ang mga patay na mga santos. So, gusto me, ang ilang costume ay sama sa balaan ng mga santos, may ilang celebrate. Dahil sa man ang gisuot, puro mga demonic. So, klaro na kayo ha. Observe feast, holiday, celebration as to the worldly ways. So, celebration. Kamunay mo, agyan ta naman na sa atong teaching about sa atong do Christians commit sin. No? Then, ikatulo is incorporating any unbiblical practices in their churches. So, sa simbahan, dili nimo pwede i-incorporate kanang gitawag nato Constitution and Bylaws, Constitution of Committee, President Auditor. Bawal na sulod sa simbahan. Karon ang presidente karon sa atong tiguan, dili na pwede mo itang inuhin nag-appoint siya, denomination nag-appoint siya og pastor, apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Kay mo uni magdumala sa simbahan. O ang balaod sa simbahan, dili nakakinahanglan pag Constitution and Bylaws kay naanay Bible, naanay balaod ang Biblia. Mo unay balaod sa simbahan. Dili pagka pwede na ay Constitution of Committee. Kay naay gasa gihatag sa mata sa naay health, naay administration. So ang balang spirito, sila bunya siya di mabuo. Karon kani, for example, ako may preacher, ako may magtutudlo, himuon ko yung presidente, dili na pwede. Kung sa'y gasa, gina siya. Since nga ako nadawat, apostle teacher mo, so teacher ko, dili ko pwedeng himuon ko yung presidente. Or auditor, no? Kani nga mga Bible, sa worldly standard, dili ni pwede nyo i-merge sa simbahan. Dili nyo pwede nyo siya i-apply sa simbahan. Pero kung mga kasimbahan na inana, no? Kaya nga naman, wala mo kayo balog unsay function sa matag-usa, unsay mga gasa sa matag-usa. Ito lang i-emphasize din na 1 Corinthians 12, mo ni ang mga part sa body na ay health, na administration, na ay kanang giving, di ba? Sa pag, na mga miracles, healing, naara na ka lang din ha. Then dili po pwede na nga maghimo kang bylaws, kaya nga na ay laws ang matag-usa. So mga gasa na anak ni balaod na nasulat na diri sa tulong. So muna yung na, ayaw nag-i-incorporate, ayaw i-appeal ba, ayaw dan sa simbahan. Nagsagaran ka sa simbahan, inana, di ba? Kung galing, naghimo man sa aning Constitution ng bylaws, gawas naman to sa simbahan. For example, naatay acquisition. No? Or naatay ko. So lahi man to, sa physical man to nga side. Ang physical, dili mo pwede ipasulod sa spiritual. Spiritual, physical. So ana na ang pamaagi. Okay. Dayon, how to deal with heretics? Do not listen to their counsel. Heretics mo na, ano maminaw makas ng panabagod? I-release ko na, ano maminaw man ka, someone man ka. Do not listen to the counsel of the ungodly or the wicked. Okay. Then, number 6 is, do not have fellowship with them, but preach, warn. Okay. So, dili man galit na makikuban. Ang sama ang himuon din nato. Di ba si Rabbi Yeshua, nakikuban siya mga tax collectors o sinners o mga harlot? Imo man siya. Kung sa may tuyo, arong maminaw siya sa chismis sa mga harlot, arong maminaw siya sa chismis sa mga tax collector, diyon sa pangawat ng buwit.
Kung nakiguman man siya mga palahubog, o tagay na siya o tanawa ning palahubog o kining glucose, busawan, o nakiguban. So ito yung recommendation na nakiguban siya. Aron sang yawan to. Dili ingon kay nakiguban siya kag aron magpasakod siya. No. So kung nagingon dinhi, kung ugali naaman tay mga parente, no? Dali na ko nang nay mga reunion. Okay. Oh, so unsa may yung attitude ana? Oh, ay sa kuha, daan naman yung warning nga sa Elohim na itong last first day, no? Nga himamat ko sa ako mga parente. Daan naman dito yung warningan nga dili ko effective o kanang preaching or teaching sa ako mga parente. So, istorya lang ni. Dayon, daghang kay sa gipanambag sa buha kay siyempre, mga well off naman sila nga mga igagaw nako, mga anak nila ko ana sa gawas. No? Mga anak nila dahil nakahid ka na, di trabaho na. Here comes down ako mga anak, sa ilang tanaw na silang standard, wala pa mas stable. Sige, yung panambag na, isilahag na sila ran, kaya hindi kayo na mahayan, kabalo ba yata sa atong baruganan? Wala ko madalaanan nila. Kaya gano'n, kabalo mo itong baruganan. Ibaylo na ako ang spiritual heritage sa kumana sa world day, pagkaloy sa kumana. Plus, manubang pagkikutubangan sa Elohim niya ako mga sako ko niya. So muna no, okay, pakibasa sa 2 Thessalonians 3:13 to 15. Apan kamong may tuon, ayaw pagkaluya diha sa pagbuhat sa mayo. O kung didikansin sa tao nga dili mutuman sa among tulong pinaagi. Niini nga sulat, di man di ka natawahan nga kung ayaw pagpakituban kaniya, aron siya ulawat. Apan ayaw pagpisit kaniya, na ingon sa usa ka kaaway. Apan pamagitya ingon na ito. Okay, so if anyone does not obey our word in this epistle, note that person and do not keep company with him. So kanang dili mo obey sa mga balaod ni Rabbi Yeshua, do not keep company with him, that he may be ashamed. Yet do not count him as an enemy, but admonish him. Meaning, admonish gali is sangyawan, warningan. Basta man makaamgo. So inana no, dili ta kita ni matakdan. Okay, number 7 is be bold in confronting them. So kung naamoy panahon o naamoy higayon, kay heretics ba yan inyong kaatubang, no? I-rehit ninyong kaatubang. Pwede ninyo na badlungon na kanang bold, no? Rebuke boldly or rebuke or confront him boldly. So pwede na, for example, lang kita na ito sa Galatians 2:11, example ani si Pedro. Gibadlong siya ni Pablo. Kung may rason anong gibadlong ni Pablo si Pedro na tuteng kamas una pa ni si Pedro na apostoles kaysa kang Pablo. Kaya ano, naay mali si Pedro. Kaya sa panahon na si Pedro, nakikuban siya sa mga Gentiles. Pag abot nilang Pablo, nisipat sila. Kaya according nila, ang Hodeo, hindi pwede makighalubilo sa mga Gentil. Gentil naman yung magtotoo. No? Pero ang himo ni Pablo, ni play siya o kinitig pa karong ingon, kunuhay ni Hawa siya, na dili siya apil dito, at uting ka mga magtotoo na itong mga Gentil. So, gibat man siya ni Pablo. Hindi na siya naman yung itong gihimo nga, supposed to be, bisan kini sila Gentil, pero, nakakapo na may Rabbi Yeshua, Hodeo na niya sa sulod. So, dili ni mo ni angay nga kanang biyaan. Makighalubilo ka gihatod nila kay ano yung makighalubilo kanang siyempre magtotoo na gud, no? Yung netabo is nibiya siya. Naglakaw si Pedro diha sa tungod. So pwede nang badlungon inana. Okay. How to overcome challenges? Okay. So tawo ninyo pag bunto kung may mga challenge inyo niyang pagwali. Okay. So taas ni siya, no? Ask a question in answer to a question to expose the hypocrisy boldly. So example ani, daghan kay ito makita sa panahon ni Rabbi Yeshua. Okay, example ani. Matthew 21, 23 to 32. Okay. Ato na lang taas ni nga version. Bersikulo. Diba taro. O siya nabot nato sa templo, ang pamulong mga pari o ang mga katilangan sa mga katawan, nato kaniya kung siya nakatudong niyo. Sinabi sa unsang otoridad na hindi magkakainin ng magutangan. O kinsa niya tagalin mo ninin ng otoridad. O siya doon ako maguningon na ito kanila. Ako sa mga tanang kanila. Sa usang magutangan. Kapag ka mo, musulti ka lang mo. Ako sa sami paati, musulti ka rin mo. Sinabi sa usang otoridad. Ako hindi maginin ng magutangan. Ang batis mo niwan, diin tinibutan. Dikan sa langit, o sa mga tao. O sila na nakarungan, diya sa ilang mga kagalmon, na dayon. Kung kita mingon dikan sa langit, siya na yung mga nato. Nanang kumula, ito kaniya. Apan, kung kita mingon sa na tao, kita mahadlok sa katawan, kaya tanan, dinilanuan, mingon na usa ka poteta. Kung sila mitubang niya tuwa, mingon. Kami dili makasulti. Kung siya mingon, nato kanila, ni ako magsulti kanila, pinagi sa usa ka tungod, na naghimo, ini mga butang. Apan, kung saan nauna niyo,
Isa ka tao na may duha ka lalaki na Dito na taman, Dad. Okay. So mo kung nino nga si Rabbi Yeshua, question siya sa mga elders o sa mga chief priests. Gingnan siya diri, by what authority are you doing these things? And who gave you this authority? So, siyempre, silang panahon na ito muna, before ka na ay ito, kinala naagid kay ka ng gipailaluman nga mas labaw pa nimo, no? Since ang gipailaluman ni Rabbi Yeshua, kana mang ihamang amahan. So natural, hindi niya siyang amahan. Nakaroon ng utana ang mga elders, ang mga chief priest, no? So yun nila, but Yeshua answered and said to them, I also will ask you one thing, which if you tell me, I likewise will tell you by what authority I do these things. So ipangutana ng balik. Yan ang utana mga asa mang kang otoridad nagikan ani. So iya kong gitubag. Ingon siya din no? I likewise will tell you by what authority I do these things. So, na-question sila. Dahil na sila rin nga, ang pangutan niya, the baptism of John, yung kota, where was it from? From heaven or from men? And they reasoned among themselves and saying, if we say from heaven, he will say to us, why then did you not believe him? So, ipangutan ni Rabbi Yeshua. So, gingnan niya nga, o kanang baptismo ni Juan the Bautista, asa nagikan, sa langit o sa tao? Ipangutan naman yung authority. So, iya akong isang balik nila. Kani po na pangutana. Okay. Siyempre, si John the Baptist, kabalo sila nga nasigit ng bautismo. Pero wala sila kabalo. Kinsay naghatag otoridad ni John the Baptist nga bautismo. So, nung ipangutanan ni Rabbi Yeshua nga sa mga elders o sa chief priest. So, ang mga chief priest, nangutana din sila, umayon ka sa langit. So, umayon sila nga nang wapang mumuobe ni John the Baptist. Kaya wala din sila bautismo, di ba? O umayon pa sila gikan sa tao. If we say from heaven, he will say to us, why then you do not believe him? And if we say from men, we fear the multitude for all count John as a prophet. So, nakuan sila, nabingka. Kaya umuiwan, o ang ilang tubag, gikan sa langit, ingon man sila nga Rabbi Yeshua, nga nawakan mo ito, nga gikan mo ito sa langit. Nga nawakan mo bautismo, nga gikan mo ito sa langit. Kung umuiwan po nila nga gikan sa tao, mahandog sila sa mga tao, kaya nga naman, ang multitude, ang katauhan, dako kayo ang ilang pagtanaw kang John the Baptist, ingon na propeta. So, mamakot sa katauhan. So, ano lang ingon? So, Joshua answered, we do not know. Huwag kayo malo. Kung may kabalog, asa gikan si John the Baptist yung authority. Muna ingon si Joshua. And he said to them, neither will I tell you by what authority I do these things. Naingon ko sila nga, ay di ta ko musultihan kung kinsa naghatag nako otoridad. So makita ninyo, no? Ingon diha, ask a question in answer to a question to expose their hypocrisy. So meaning, kung sa yung topic, authority disbutan, ayaw yung naglikay sa authority. Ayaw kang sibat, ayaw yung daigit ng topic. So sometimes na-encounter na ninyo. So kung iyang pangutan na, may tungkol sa yung tinuhuan, diha na rin kamusik sa tinuhuan, ayaw yung sa divert. No? Kaya ano, once na mo divert mo yung topic, diha ka wakili. So when I know how to overcome challenges. So usan na siya. Okay. So, then a parable or ingon diri, ask a question, answer to a question to expose the hypocrisy boldly. Then a parable or convict them of their sin. So, pwede po nimo sila. For example, John 8:24, pakibasa ko. Usa ko ngayon na ninyo, nga kamo mamatay, diha sa inyong matala. Kung kamo dili mo to, nga ako mao siya. Kamo mamatay, diha sa inyong matala. So, pwede po na ninyo isulti, no? Nga, aron makonvicted sila. Okay, kaning Matthew 23:15-16. I-expose po nimo sila sa ilang weakness. 15? 15-16. Lalo tayo na kanino, mga iskriba o mga kariti. Mga tip pa kanino. Kaya ka mo nagbibog sa dagat, kung di ba, alam paglimo sa usan na sinabi. Kung sa diha na siya naghimo na, kamo naghimo kaniya na duha at iyo, malabaw pa, na anak sa impyerno, kaya sa inyong mga kauhimo. Talautan na kanino kaming mga buta, na mga giya, na nagingon, si Bisan Pinsa, na nanumpa, pinaagi sa templo, siniwalay dili. Apan si Bisan Pinsa, na nanumpa, pinaagi sa bulawan sa templo, siya, utan. Okay. So kanila, lalong man nga practice nila nga may ikasaway ni Rabbi Yeshua. Pero pag inapon ni siya mga tugka doon sa ni kayo, mag-ipod ka study ko doon sa ni mga nature sa scribes o sa Pharisees. Pero so far, sa ako lang nasabtan din, i-expose yun ni Yeshua kung sa witness sa mga scribes o Pharisees. So para makonvicted sila, basta ilang gihimo, nga ilang gihimo, mali yun. So pwede po na siya, no? Then number 2 is explain and reason with authority and knowledge of the subject.
So, dahil kay mga pangutana. So, kung sa'yo kung pasagot na, explain and reason with authority and knowledge in the subject. So, kung mo na yung diskutan na subject, kana na yun. So, example ani, kaning mo sa 1 Corinthians 15:35 to 59, about ni siya sa mga sa resurrection. So, nagkanlain na kanang glory. Okay, ibasa daw ko ani. Ang pipila ka tao ningon isa ang pagpanhaw ang mga patay. O ang unsa nga lawas sila mga bot. Buwang ka, kanang imong gipugas, dili mabuhi, lawas kung kini matay. O kanang imong gipugas, ikaw wala ang pugas niya ng lawas nga maabot. Apan sa lugar lamang, tinitingali sa trigo o sa lain ng lugar. Apan ilalim naghatag nini og lawas sumala kapag nakapahimot kaniya o ngadto sa matag dinhi ang iyang kaugalingon nga lawas. Ang tanang unod dili maura nga unod. Apan adunay usa ka matang sa unod. Usa mga tao. Lain ang unod sa mayo, lain sa ita, ug lain sa mananda. May malagit ng lawas sa o malawas na itan. Apan ang himaya sa ganit nun usa o ang himaya sa itan ng lahi. Adunay usa ka himaya sa adlaw ug lain himaya sa bulan ug lain himaya sa mga dituon. Kaya usa ka dituon lahi sa lain dituon himaya. Mao man sa ang pagkabanhaw sa mga patay, kini gipugas diha sa pagkadunot, kini gibanhaw diha sa pagkadili padunoton. Kini gipugas diha sa kaulawan, kini gibanhaw diha sa himaya. Kini gipugas diha sa kahuyan, kini gibanhaw diha sa gahom. Kini gipugas na usa ka natural nga lawas, kini gibanhaw sa usa ka espirituhal nga lawas. Adunay natural nga lawas, adunay espirituhal nga lawas. Ug usa kini nasulat. Ang unang nga tawo nga si Adam, gihimo nga usa ka buhi nga talag. Ang katapusan nga Adam, gihimo nga usa ka makabuhi nga espiritu. Apan bisan pa, dili kadto mao ang unang espirituhanon. Apan kanang natural, kung human ana kadtong espirituhanon. Ang unang nga tawo gikan sa yuta, yutanon. Ang ikaduha nga tawo mao ang Ginoo gikan sa langit. Sama sa yutanon, ingon man sila usab nga mga yutanon, ug sama sa langitnon, ingon man usab sila nga mga langitnon. Kung maingon na kita nagdala sa lagway sa yutanon, kita usab nagdala sa lagway sa langitnon. Dayon, Ada na tama. So, yun ang deriba na yung mga pangutana, no? Ingon diya. But someone will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? So, for example, yun ba? Yan lang explain and reason with authority and knowledge in the subject. Yan lang yung isakto knowledge. For example, namatana sila, kung sa gidi ay, kung saan pagkabanhaw sa mga minatay, no? How are the dead raised up? And with what body do they come? So, gingon ni Pablo ni buang, foolish one, what you sow is not made alive unless it dies. So, sa ito pa, and sa 37 na, and what you sow, you do not sow that body, that shall be, but mere grain, perhaps wheat or some other grains. So, kung sa pangutanan diri, kung sa kuno kanang resulta niya sa atong pagkabanhaw. Kung kining lawas sa mabanhaw, mo pero di kung kining lawas ha. So, di ba kana? O, iyang example diri, kung nagtugas ka og binhi sa trigo, natural, ang iyang bunga, trigo ra. Di ba? Kaya nga naman, nag-talk na siya og physical lang. Pero kita na tao, sa ako nag-explain, ang tao is naay tinatawag body, no? Soul or spirit. Okay. So, kung talking about physical, kung unsa imong gipuga sa physical, maura din po na igawas kay physical naman na. For example, nagtanong ka og liso sa lansunis, ayaw kung igna ang bunga ana mangga. Lansunis na gyapon, kay physical man na siya. Pero kung diri sa body, lahi na siya. Kung mamatay ang atong body, no? Dili na siya imong napagkabanhaw, maura din gyapon ning lawasan, no? Dito na siya mo conform sa spiritual. Oh, so mo nag-ingon diri nga kung mabanhaw ta, for example, ako karon tiguang naman ko niya o mamatay ko dahil pag mabanhaw ko, ang ako bagitsura, maura ba gihapon sa akong physical nga o upaw ko, mabanhaw ko, upaw gihapon ko, kung kulot gihapon ko, so dili. Dito ka mo transform sa spiritual. So kung unsa imong edad sa spirit, tako lang ang pagsagot ha. Kung unsa imong edad sa spirit, mo to ang bali unya nimo nga mabanhaw. Okay. Pero na may scripture na nag-ingon din ha, no, na daghan man ang passage. Pero para lang sa akong nasabtan, kung makaabot ka sa maturity in the spirit, nan, kung kaning body, mamatay ni siya, so banhawon ni siya, nga conform sa imong spiritual status. Para bang Rabo ni Yeshua, si Rabo ni Yeshua, sa iyang physical na body, dili ba siya kay gwapo? Si Rabo ni Yeshua, dili siya gwapo. Wala, dili gani ka makaingon nga di ka ibgan siya, wala. Pero sa dihang mabanhaw siya, uy, di ba namatay kanta, you are beautiful beyond description. Oh, di ba? Kung pagkaanindot nga, wala gani ika-describe sa kagwapo sa kahansam ni Rabo ni Yeshua.
Pero, tanaw nimo sa physical nga body niya, di gid siya gwapo. Wala kay kanang himaya o wala kay sa tawag na kanang dili ka maakit sa iya ba. Di ka makaingon nga gwapo siya nindo siya no. Mao gali si Satanas, wa gid ka ilang niya. O da sige si Satanas, if you are the son of Eli, kay ngano? Si Satanas nakakita kang rabo ni Yeshua sa diyang tuwa pa siya sa langit. Kita siya sa son of Elohim, kita siya rabo ni Yeshua. Ihabod ng agalon. Ihabod ng master si rabo ni Yeshua. So katong dagal ni rabo ni Yeshua sa langit, pag abot niya diri sa yuta, dili ito moong dagwaya iya hangison. Nagsulod siya og human flesh nga ordinaryo na gid nga ordinaryo. Pero sa dihang namatay ang iyang body, gibanaw siya based sa spiritual nga status. So makita lang sa Philippians chapter 3 verse 19, who will transform our lowly body, no? Unsa nga transformation? Iman diri that who will transform our lowly body that it will be conformed to his glorious body according to the working by which is able even to subdue all things to himself. Meaning that kini nga body, no? Pag mabanaw na ni siya, mahimo na ni siyang glorious. So according sa mga testimony sa nakadto sa langit, nga nakita nila ang mga saints na nangabanhaw naa sa edad nga 18 to 20. Di ba kanang atong edad nga gwapo kay ta, blooming kay ta, dami sa mga babae kanang blooming stage sila, di ba? Unsa nang edad sa babae nga blooming kay sila? 16 to 18 or 18 to mga 20. Sa lalaki po din na katong blooming stage nimo, mo kay kuhaan og pattern ni Rabbi Yeshua. According sa nakaadto dito nga nagtestimony nga ang mga saints dito, dabi na si Pablo, sila Moshe, dili na tingulang o bangason. Si Yitzhak nga, bakol, dili na. Mga batan-o na dito o mga dalagang ulitaw. Mga gwapo o gwapa, beyond description ang kagwapo. So muna yung dili, no? Explain and reason with authority and knowledge of the subject. So taas-taas man ni siya, no? So kamo na lay pawalandong anak kay taas-taas man nga topic. Okay, so go na kamo na basa sa version. Okay, number 3, how to overcome challenges. Be sure of your stand in faith. So, kinahanglan nga nagbalog ka sa pagtuo, yung ka pagtuo, tinuod dito na kinabuhi sa pagtuo. Wali-wali ka og living by faith, ikaw pud di ka kapuy pagtuo, ayan na lang. Ngayon ka brand, magligon gyud ta ba, makapadayon ka nya, ikaw di ay katraso na ka. Ayaw og na kuan pa, kinahanglan sigurado gyud kasi mong barog sa pagtuo. Nagdasi ka agad pa, dayon walay luya-luya, pero ikaw pagkaumay, uli na ka. Kaya sila tumawag, grabe, testimony nga, Brad, panayin kita, Brad, kinahanglan, mag-gig-on kita, Brad, na. Ipilang kadlaw, namutos na. So, how to ito kinahanglan? Be sure of your stand in the faith. Lingkol ka kapag barog ni ating pagtuo, establish na ating pagtuo. Kay, kaning atong pagbarog sa pagtuo, dako kayo ni siya o kaimuan sa pagkakabit po o pagka-win sa atong pamilya. Ay nga naman, dalang taon na nato. Ako lang sa akong kabahin o wala di ko mapadayon sa ilim, ay, dili gito mga hinom akong mga ikson. Kani ato, grabe kayo nag-istorya sa kuha, naghangka yung mga paimang muni muna, galawa pang miskwila na. Pero karon nakita nila, takon na ba? Nga naman, nakita nila ang imong pagbarog sa pagtuo. Na ako ay brother-in-law, kung una nga, bago kami mingan-ingidit, grabe kayo siya kayo, nakatamay gid ba? No, siyempre, problema gid kayo ta. Pero karon sa itong pagpadayon, wala na, takon na yung baba, kay, sana nga dahil sila nga, nangusuwag na. Usuwag na gid mo, usuwag. Sometimes, ang atong nga parinti, galantaw, sa itong pagbarog sa itong pagtuo. Katrason, kapadayon. No? Okay. Dayon, number 4, prove yourself by your life or kind of living as child of Him. Pasabot ani ba na ipakita ang imuhang manner or pakita unsang klase imong pagkinabuhi. Karon siguro sa inyo wala pa mo ka-appreciate. Pero uban sa tuwa diri naka-appreciate na gyud. May ni brother Dado, yung papa kabalik ko na gid ni kay nganuhan. Kay tungod kay nagpadayon sila, nakumbinser na siya. Na tinawag gid ko sa ilohim para atong lugar. Ang ako na tinawag gid para aning lugar. Ato mga parente, parente ni Mrs. kani ato di gyud na nimo rugungon, tinahamay ning rugungon. Pero karon ganahan na kayo mahimong. Kung sa may lang nakita niyo. Tungod sa imuhang, na-prove nila sa imong kagalingon ang imuhang pagkinabuhi, imong nga anak at sugali. So, mabita nag-ingon sa pulong,
believe in Yeshua, you and your household will be saved. So, ang kaluwatan sa itong mga parente, nag-aagad na sa inyong pagpadayon sa pagtuo diha kang gawin Yeshua. Oo na ako baru na mo po na ako ano man, ha? Pero to be proven pa na, ha? Kinahanglan ka mo, kung gusto mo maluwas ang inyong mga relatives, ang inyong mga kapamilya, ang mga igsoon, mga babae dalaga, o kinsa pa na, padayon mo sa inyong pagtuo. Muna yung diri. Kamu na ibasa sa versikulo. Dayon, do not over-intellectualize your faith. Sino pasabutan ni? Ha? Okay, basa sa Colossians 1. 1 Corinthians 1:17. First Yeshua may padala ka na po dili sa pagbatismo apan sa pagwali sa mayang balita dili tinaagi sa kaalam sa mga pulong bisan ang tuod ni Yeshua dayon mahimong walay tulos. Okay. Now, for Christ did not send me to baptize but to preach the gospel, not with wisdom of words, but lest the cross of Yeshua should be made of no effect. So kaning diha ba nga ang atong pag-preach sa gospel not with wisdom of words, meaning do not intellectualize your faith. Dili nimo explain pa kanang ang imong pagtuo ba dili bitaw nimo explain sama sa kalibutan nga explain, no? So faith so ang imong pagtuo explain nimo in the spirit, dili sa wording nga pamagi. Dili ba nimo i-mix ba sa kalibutan ba? No? So mo ni akong nasabtan ani nga ang wisdom of words kanang dili lang bitaw kay daghang ikag mga words niya wala gyud makita ang imong pagtuo. So, kanang mismo pagdalog nato sa pagtuo, pagod nato sa pagtuo, enough na siya nga proof. Nga, mutuo gid sila sa imuhang gituohan. Ha? Bisan pag dili pa na nimo i-explain. Sometimes uban i-explain. Ako, nahitabo na sa kuha kay, bisan kung saan din ako i-explain, di sila kasabot. Ha? So, muna yung warning aning ka ng how to overcome challenge. For example, wata kung mangod nga tas gawas. Ay, yung question sa kuha, nga, nanghangyo ko ni mo ran nga wa gyud ka mo attend di ba kanang giingon nga Elohim dayon paghuman family dayon nakaron kay nabulo beta sa tong patakaran di ba nga kinsa man to akong ito mo kay isong lalaki sa akong mamapapa katong nagimos ka bubuton sa ilit di man ilang sabta sabi sa usaw na ko explain sa iya ha di man gini magkasinabot so inana na siya no kanang ayaw ipalapad kung di sila kasabot keep silent na lang. Bisa ko, di kita kasabot na ako, men, kaya lahi mong level, lahi po na level. Na di, mangit po siya mo angkol na di siya kasabot. Kaya makasabot, gitaw siya na ako. Siya nakasabot ko, yung ako. Nga naman lagi di ka kasabot na ako. Sometimes, inana, no? Ang level sa believers, ang level ni mo as a minister, di kayo ka masabtan. So, kung di mo mag-abot, pangitag paagi nga mag-abot mo. Kung, siyempre, siya, nagtulogin ko siya sa Elohim. Ako, nagtulog ko sa Elohim. So, nga nang di mo mag-abot, kaya nga, no, na-ay portion, nga wala niya maabot, nga ako naabot. Ano man, deliverable siya. Ako, follower, worker, o minister. So, lisod kay explaining, wala na mabti. Yung may sila, nakasabot sila na ako. Pero, muna to, ako lang siyang gingnan nga, inani na lang hindi man ta magkasinabot sa tupak to, pinarinti na lang nga to, sa unod na lang ni. Yung hangyo ba nga, kung wani sila din no, kanang, unta, banding-banding ba, na banding in the flesh. So, ana na lang. Dito mo yung mag-abot, banding na lang sa flesh, kaya kung mag-abot sa pagtuo. So, sometimes, ayaw nag-i-explain o dugang yung pagtuo, di ka masabtan. Okay. Di yun na sila masabot. No? Okay. Never give a false interpretation of the gospel doctrine not clear to your understanding. So, bawal po niya, kana bitang, wag din mo makasabot sa gospel, ayaw mo patapag-explain nga, wag yun niya nasabi. O, kana bitang false interpretation. So, mabitaling dito, how to do heretics. Kana yung sa dito is confined to meditate in the word. No. So, muna yung dili nga, do not give a false interpretation of the gospel. Kung di kayo makasabot sa gospel, ayaw mo interpret. Ha? So, muna kinala pag yung study, exposure, o sabtan pag yun, ninyo program. Pero ako, ano ko lang po yung daghan pag yung ako na ako masabi sa gospel. Pero one by one, no, hinahinay na ako kasabot. Pero itong, akong explain sa inyo kanina, nga ang body, soul, and spirit, they are temples. No? O, kaning atong spirit ko, temple dahil sa atong langit ng amahan. So, kaya ning spirit, di ba? Atong body, soul, kaning body nato temple na siya. Okay. Nga, ang wala ng spirito mo sunod. Muna yung sa 1 Corinthians 3:16. Okay, ang soul food nato is temple food na siya. Okay. Temple na din mo sunod pero with Yeshua. So, ang imo atong spirit, temple na siya. Okay.
nga mosulod ang spirito sa langit ng amahan. So, sa spirit, naadiri ang Father, naadiri si Rabong Yeshua, okay, naadiri ang Holy Spirit. So, puno na siya temple. So, since na temple, naa siya daghang division or compartment or rooms. So, mabitaw ni, ang atong body, no? O, kung hindi na siya sundan ng daghang mga demonyo. Diba? The works of the flesh are evident. Diba? Kung saan ang mga spirito may sunod dito? Daghan. O, kung saan ang mga spirito? O, parang example, demon diri, o. O, kanang demon na adultery, fornication, uncleanness, idolatry, sorcery. Mga bad spirit na nagapuyo diri sa body. O katong gitawag sin sa heart. Katong gitawag yung evil thought, evil eye, pride. Mga bad spirit nga nagpuyo diri sa soul. O. Kaya atong soul na mga compartments na mga rooms. So kanang spirit, ha? O. Kanang spirit kinahanglan ko galing mahimo, kinahanglan ko. Nga naman, di ba nag-ingon sa 2 Corinthians 7:1? Sa ingon sa 2 Corinthians 7:1. O. Ingon diri, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. So, kanang flesh ang gisgutan, no? Mo na diri. Ang body o ang soul, considered na sila as flesh. Okay. So, flesh ng body and soul. Okay. So, muna sometimes, kung ang soul madala ka body, siyempre, makuban ang ginagawa. Kaya ang soul, mo man na siya take decide. Kinsa yang i-obey, mo-obey ba siya sa body o mo-obey ba siya sa spirit? So, munang gingon din sa pulong, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. So, kaning spirit, kinahanglan po siyang mahinduan. Unsa nga process ang paghindo sa spirit? Fire, kalayo. So, mabita nang sa, diri sa 1 Corinthians 3:16, ang gihimo niya is spiritual temple. No? So, ang spiritual temple, unsa una siya pagsulay nga ligon siya nga makapuyo din ang Elohim. Munang sulayan siya o kalayo. Munang each one's work is revealed. So, mo na, for example, since nga kita, mga fellow builders man ta. So, matapos sa tato, gatukod sa itong pagalingon, kung saan man kung nakalo o tukod sa tuwa. So, kung masulod ang imuhang gitukod sa ilalong, alkansi kay ka. Munang uban, nga kanang nangatras, kanang nawala mo na nasunod. No? Wala ka agwantas na pagsulay, wala ka agwantas kalayo. So, kay nasunod man nung nangyatras, wala na gimobalik. So, kung ang atong spirito gisunog o nilahutay siya sa pagsulay, nilahutay siya sa kalayo, then, makita nimo nga, tinuod gidi ay nga overcomer pa. Tinuod gidi ay nga kanang ang natukod sa mga ligton yun. Okay, so muna ano? Okay, number 7, do not unnecessarily expose yourself to foolish discussions and display of hypocrisy. So, how to overcome challenges? Ayaw mo unnecessarily expose yourself to foolish discussion. Kanang itong makitugbang ka sa inyong lalis, hangtod ka mo ba maglalis lang tayo mo? O, so muna kita yung ni Pablo ng Timothy. So, naging na 1 Timothy 6:20, pakibasa. O, Timoteo, bantayin ka ng itugyan kanina, na magalikay sa bastos, utawang ng mga patanong, o sa mga pagsupak sa siyensya, na sa sayop na paagi, itawag ka. Okay, muna, ingon dali si Pablo Cantide. God, what was committed to us, avoiding the profane and vain babblings and contradictions of what is falsely called knowledge. So, kana bitang mga foolish discussions, mga binuang nga mga discussion o mga vain babblings. Ako naman yung gikunin. Kanang mga profane ba, wala hinungdan ba mga labis. Mga for example, kanang naamay gisgutan na topic about sa kanang balita, no? Kanya, ang balita sa isa mo niyang komentaryo. Ang balita po sa isa mo niyang komentaryo. Kung maglabis mo ito, ayaw na latundan na lang mo. Kaya nga inyong gilanisan. Ha? Kawang. O. Ngayon, discussion. Unsa ko na yung unang nigawas, ang manok ugang itlog. Ang sawa na yung pag-isip, may ubang nga, kung walay manok, walay itlog. May ubang nga, kung walay itlog, walay manok. So, mag-abot mo. Kanya, unsa man yung makuha na. O, kawang. O. O, wala ko lang nang, kung nai-ilogin, kinsa ko na naghimo sa ilogin, hindi wala matugkad. Ha? Kaya naman. So, wala pa ang tanang binuhat sa ilogin, naan ang ilogin. Yan ang pipilo sa kumingo. Nya, ha? Kung wala ang tanang, naan ang ilogin, kinsa ginaghimo sa ilogin. Katok-katok, kabalo na ang creator ang ilogin, isgot ang pagkisa, naghimo sa creator. No? Creator na po na siya, isgot ang pagkisa, naghimo sa creator. Sudi ka. O, pala, sudi mo magagot. So, muna yung mga big babblings, no? Okay. Number 8, grow mature in love, knowledge of Yeshua. So, kung saan kita niya nga maka-overcome ng challenges, kinalang mutubo pag yun mo sa gugma. Kaya ano? Anong kinalang mutubo sa gugma? Sometimes, naatay ka ng, kanang bitang ka,
kalalis no nga kinahanglan magli siya gugma. Na wala kay gugma, pwede nimo na siya masumbagan. Pwede na nimo ma-insulto, no? So mo bitaw nang ingon dia sa kanang gingon sa pulong no nga 2 Timothy 2:23 na nag-ingon diri nga ang servant sa Elohim the servant of Elohim must not quarrel but be gentle, able to teach, patient. So kanilang after that is growing in love na ka kanang dili ka makikwarrel, gentle ka sa tanan, kabalo ka mo tudlo, kasi isuso ka. Actually, you are walking in love na. So mo nang grow in love and knowledge of Yeshua. Diba? Ephesians 4:13, we all come to the unity, to the full stature of the nation of Yeshua. So, ato gini siyang maabtan in order to overcome all the challenges. Okay, pitfalls. No? Unsa man yung pitfalls? Or mga snare in witnessing. Mga pitfalls, mga litag sa pagpamwali. So, sometimes, nag-witness ka, malitag ka, kaya ano man, one is argumentation. Imbis kayo magwali ka, imuha naman ng gilantogi. Kunya sa iyong paglantogi, nag-init mong duha. Imbis kayo makabig. Gibogol na lang ka, bahawrig. Sabok lang na mo. Yung anak ng demonyo. Kaya nasa po natin mo kay nakiglanis ka. So, wala nga diri, ang sagaran din sa pagpamwali, ayaw mo kapit og argumentation. Kanang, kung sa iyang opinion, paminaw lang ka. Then, pangita ka o paagi nga makalusot ka. So, ano nag-ingon diri, 2 Timothy 23:24, nag-ingon diri, in humility, correcting those who are in opposition, if Elohim perhaps will grant them repentance. So, usa di ay nga makakabig sa usa ka kabigunon is kinahanglan in humility. Naagyod tay hinayahan sa pagpaubos. In humility, correcting those who are in opposition. Kaya kasagaran ng mga argumentation, dili magpapili sa man. No, pagaguhay na. Usa pa ka grupo o dili mo mapili, wingi sa may gusto sparring ka. Karate ta. Wala na. So mo ni, no? So, bantayan ng argumentation or contention. Mo nang pirmi ginigal reprimand si Pablo sa iyang mga young disciples. Labi na po ni Titus. Okay, sa Titus 3:9. Iyaga po ning reprimand Titus, no? Gingan niya sa Titus na, but avoid foolish disputes, genealogies, contentions, and strivings about the law, for they are unprofitable and useless. So, kada di ay mga binuang nga mga lalis, mga kaagi, mga kaagi-kaagi, or mga pagalis-lalis, or mga pakigbisog batog sa balaod sa sura, refrain, likay. So, bantayan ninyo na ang litan sa pangwali ka ng digin mo apil o lalis, argumentation. Then, ikaduha, diversion. No? Pumiro, maayo kang hisgot sa pulong. Pagkawaman, naabot na rin mong sa balita sa kalibutan. No? Kanang itawag ba na world issues, worldly trending, or world news. Imbes kay imuhang tulang, nawali na mo, masabiwan mo, uy, nag-hisgot na mo balita, nag-hisgot na mo politika. No? Imbes kay imong giwalihan, inyong hisgotan na, sibibiin na tisara. O diversion na. Nakasagaran na ba na, Nya kay kalibutan mo na, di kasagaran na iyang isulti, puro gid siya kalibutan, nya karon kay ikaw ka dito kay magwali na ikaw ni nadala. Nakabalik nimo dito, wala nimo way over. No? Imo ko gipanggi dito, kita man gikuan, sibibiin mo di sara, wala. Natapos na. So mo na pitfalls in witnessing. Ayaw gid mo, kung sa imong target, ayaw gid mo driver. Sometimes when I say, ako na, biktima ba kung kuhanin ka ng diversion, no? Kaya ka ng kagahit dito na di mo sa pulong, ay mo to, na ako nagkuhan. Musadis, pag ka nga, ako dito ko sa kuhan, kani ka na. Wala na, diverted na. Okay. So, another ngalitan sa pagpangwali, fixed approach. So, kinahanglan, fixed approach ka, no? Be flexible but not to compromise. Fixed approach, dali ka ng direct ni siya ba direct? No? Fixed approach. Meron pa, wala tayo explain ang tapay, explain ani ni Grama, kaya apin mo siya. So, wala tayo nyo hang nasalta ani, kaning fixed approach. Dili, kaning fixed approach, dili siya pwede, pitfalls siya. Kana bitang, magkuhan bitaw mo, kanang naamoy gibalay-balay ba sa inyong hunang-hunang ba? Nga, amo ni akong iwadi, kaya mo ni ihangin. Dili na mo, sa witnessing, kinahanglan dili, fix ang imuhang topic, kinahanglan ka ng flexible ka kay imahan mo subayon kung saan magawa siyang baba. No? Usay iyang kanang usay iyang isulti, di haman mo siya makita. Usay iyang problema, so kinahanglan flexible ka, wala kay kanang fix na approach. No? Kanang litagay ng fixed approach. Kanang gitang gitlangan na nimo nga
karon mo ni akong iwali. Na example lang, kakatawa lang ko itong i-share ko ni, na si kabalang mo ni Billy Graham. Si Billy Graham, before siya nag-preach, yung first gin niya nga preaching, sa samsubay lang ako, ilagay detalye. Sa iyahang, mga ito yung first ordination ba nga mag-preach siya sa simbahan. So, ang iyang gihimo, grabe na kasi gihimo. Pag human, yung una-una, gadulat na nga, ang iyang tingog, kinahal. Fix na ito niya. Nakaroon kay pagwali niya. Hindi man siya katingog. Mental block siya. Niya, sa diyan, nakahintot siya tulong, aron nga, murag, makumpul-kumpul siya. Katong iyang ka-classmate nga preacher po, nagdilang, hallelujah! So, actually, ang iyang una-una nga kinala, wala siya katingog, naghilong siya. Murag na mental block siya. Sometimes, inana ba no, na, bawal lang fixed approach. Bawal lang magplano. Kasi muna yung dili nga, be flexible but not to compromise. Meaning, kanang, kung iyahang gisulti, ay maputi pa o yun. Kanang, kontrahon mo ba, kanang kinahanglan, naagyod kay kanang tulong na i-counteract mo. Kanang imuhang ibatok ba sa iyahang istorya. For example, nag-isgot sir, kanang, ako bitaw grad, kanang, murag di ko makabigbat, bakay, naabot ko kalabot sa silingan, bakay, permi ko niya, di ba po? Sabi mo po kag, ay, di ba ka po? Ay, compromise ka. Ingon na nimo nga, ay, sige lang, Brad, o still, kaya, muna gihimo sa mo, kanang, nag-imo mo ang pulong, ma-overcome even with good. So, kinahalan, flexible ka. So, muna, no? Para nasabot na kung saan ang case approach. Okay, number 4 na meet-up sa pagwali, when you embarrass people. Kasi ito po sa embarrass. Yung ba insultahan ba? Bawal na. So, mumita na 2 Corinthians 22-26, in humility, correcting those who are in opposition. Sometimes, pag wala, hindi pasensya sa pagwali, ito yung insultahan, na insultahan yung tao. Masukol to. So, di nakapabalik. Imbis kayo mong paluapon, pagkakita natin mo, awa na. Sigado ng putan, ngayon na yun na, wala man diri, magtugot yung anak na, inatag ka ng tawanan, kaya kaya naman insulto, wala si Papa. No? Kaya nga no, i-embarrass mo, insulto mo. So, muna yung diri, in humility, correcting those who are in opposition. If perhaps, klaro na ha, if in him perhaps will grant them repentance so that they may know the truth. So, kanang mag-witness tag tao, kinahanglan kita pasensya. First nimo bisita di pagi makabig. Kanang bisita di pagi makabig. Ikatulong bisita di pagi makabig. No? So pailog man kita ni. Until that time. But never to embarrass them. Ayaw din siyang embarrass, ayaw siyang insulto. Okay, kalima nga litad, setting quota and fixed timetable. Setting quota. So apini siya no kanang sa witness na naakay quota. Na kanang tawhana kinahanglan adlaw makabig na kanang tawhana kinahanglan kanang kuan gina siya di pa maabot ang ubang babautismohan gina siya ha sometimes inanata di ba nagset up tuta kinahanglan tibo pamilya makabig yun na litan ko na siya kay ngano dili ning makabig ay madismaya ka dabi naging mo ang gusto kabigon imong pamilya no bisag usawa nimo for example sa toa no there was a time na kanang namatay mo ko pag umanto ka tulad suicide ba niya naapoy gitlamo nga gusto ko mo share gusto ko mo kuan pero in conclusion ako rin embarrass ako pag murag kasumbagon ako sa kumbon nganong di basta mo tinitabo ka sitwasyon ba kaya naman naawang ko di kota sa kuko galingon niya naapoy ka ng gipix ba nga na kay gusto ipasabog nila niya in fact, nasabtan din ako nga dili ko effective sa ako ang parinti in terms sa pagwali o tulong. No? Sometimes ginana. Kita mismo, bisan pag preacher na ka, women ka evangelist, sometimes, sa unsang mo gwali, di ka masabtan. So, kung ina naman hindi ka masabtan, kung saan ka puntos makakabig sila, ang imo ra pagbaro ka pagtuo, kung gawin mo pag pinabuhit, diha, ingon nga anak mo. So, diha ra gyud lusot. Okay. Setting quota and fixed timetable. No? So, bawal na siya, snare na siya. Kaya kani mga bitag kalag, no? Iling-ilingan gina niyo kanang kailing-iling din ka, kanang maghabog din ka, magantos din ka bisita, magkailog din ka panahon, magilog din ka adlaw, hangtod gyud mo sunod gyud sa imong kuko. So muna no, kay witness is also like fishing. Okay, number 6 is when you measure spiritual life activities rather than exercising faith, meaning comparing to one another. So kanang bitong bawal kuna no sa witnessing kanang
Siyempre, wala po na sila mga kabig. Kanya, imuha na dahil yung ipagawas nga, ako bitaw sila, o nalipon ko sa iyo dito, mo na. Di na sila kasagot nimo. Ha? Ganabang imuhang spiritual life, imuhang dato sa imong pag-witness dito. Dili na, lahi na siya. No? Witness galit ka, kanang mangabig ragid ka. No? So, dili ni ipakita ang imuhang spiritual, measure sa imong spiritual. Rather than exercising faith, kanang imuha siyang kanang taga-higayon ba nga makatuo siya sa Elohim ba. Sometimes, gusto nato lang namutuo dayon, no? Lagi na parinti nato. Nga dili ka na kinahanglan butong gyud kasi Yeshua na gusto mo nakabigong inana. Nga kinahanglan pag ginanimo ka ng sa kwanto katang gamay pag yun nga hinay ko ni bugitan. No, dili pa na sila mature. Mo nang imandira nga when you measure spiritual life activities. So bawal ning magpakita ta og mga mo ni tawo ko ta ko manghod nga gusto mo gud ako pakita akong spiritual ba maturity, gusto na ko ipakita nga akong spiritual life akong panghimo dinhi which is di sa kasabot. So sometimes inana madala nato na. Nga gustong parity. So snare niya po na di ka masagutan. Okay, number 7, judging others for their failures. No, kanang sa example ani. Kanang makabig ninyo kanang itong na ikaw mong wag mong kamo to tanawa o namatay to imong kuan. Di ba sometimes inana? Sa mo to na lagi gyud ka kay tanawa katuwa mo to tawo namatay o. Amot na nang giapili ni grandma kanang judging others for their failures. O nga o tanawa wala gyud ka kapasar sa exam o kay ano. Gisang yaman ko mo kamo to. Diba? Sometimes inana. Tanawa na, wag gyud ka kadawat sa panalangin, wag gyud ka, sometimes inana ka nang makapasar sa exam, wala makasulod sa trabaho, di ra man ibasihan, kanang hukman bitaw mo sila sa failure. So, bawal po nang manghukom sa failure nila. So, kita gipadalat dito to comfort, di ba? To comfort broken hearted. So, for example, kanang na-failure siya sa iyang exam, o na-failure siya. Dayon dili nga ikaw mo bote, wag mo ka mo to, wag mo ka mo dawat, wala na bangka ka, dili ka inana. Kasi kung approach, nimo ba nga, sige lang, kay bagaman maluoy pang Elohim, no? Kanang tabangan ka sa Elohim, na unya, makabig ka, makapasar ka, dayon, kanang, wag na pagkinapagitan lang sa Elohim. Sometimes, inana yung approach, mali na siya. Kanang hukman mo sila sa ilahang failures. Okay. Number 8, kamo na lang ito kay another explanation aning mag-judge bitaw ka. So, sa witnessing, bawal di ko na mag-judge. Kay, hinukman ko na sila. Mo gali nang ipadala ta dito kay mo comfort ta, idala ta giling, idala ta kini encouragement, no? So, bawal ang mag-judge sa ilahang mga tipiat. Dayon, failures in witnessing is confused and relaxed prayer life. Ikaw ni, nalibog ka o relax kayo mong prayer life ba? Snare ko na sa witnessing. Ayaw pag-witness o ikaw mismo nalibog ka sa imuhang pagkakabig. O ayaw ko pag-witness o relax mong prayer life, di ba? So, prayerlessness. So, bawal niya sa witnessing. Na nang nakay kalibog. O kinalan, mag-witness kalita, sure bulgyot, sigurado yun ka. Na wala ka malibog, nakasabot yun ka, sa kalubuton sa ito, nakasabot yun ka sa imong pagkakabig, mo nang nalagis po ka sa uban. Then the last is false motivation. Saan ang false motivation? Kanang kita magwali ka kaya makagalansya ka? No? Ako ning kabigon kay makabig ka hindi dako na galing isda So puno ra maginig sulod yang bulsa, bago may mo witikan ta ni Kirby. Bawal ko na, no? Bit out na sa witnessing kay makibasa. Philippians 1:15-17. Ang pipila gayon, di ba ni siya at isan tungkol sa katina o panakawan? Kung ang pipila sa mga ikaw o sa diwali, ito at umikan sa pagtigan ko dili na tinudanon na nagalahog sa pagtugang o sa atin sa akong pagkalilango. Parang ko sa umikan sa kuma, nanasayon na ako, di pa imutan alam sa pagkalilango sa mayong berita. So, some indeed preach Yeshua even from envy and strife. So, ikaw, magwali ka kay, ano ka lang simbahan lagi mo, kay nadaghan sila ba, magwali po ko kay mudaghan, no? So, mali po ang imong motive. Nagwali ka kay mudaghan po imong pundo, unsa pala tanang malabuan nimo sa pikas. So bawal po ng envy and strife. And the former preach Yeshua or Christ from selfish ambition. So napo kay selfish ambition, nagwali ka kay naa kay motive para niya kini makabig ni agoy. Mo na ini mahimong supporter, imo na ikuan nga ako gini kay bisang yawa ng kahit na pagpiri ng brad lang mga tagit ka brad, imo na brad, uswag ka brad.
So bawal po na, bawal na sa preacher. Ito tong, sa kaigso, ningon sa kuha nga, brother, kanang, sangyawi na ba nga, ikaw ginagpakaon, kinang diri, ginamahatan na ito, ikanapulong, kinang, diri, para sa kuha, di pinapuli sa kuha. Inong ginato, kasi yung conviction, kaya kadaghan na akong ipangwalihan nga kuha nito, luwas yun, gikan sa ilang mga kalisdanan. Pero nung tabi nga muwaning ito, brad, kaya ako may gigamit yung brad, nga nakabi ka, manawa sa simo kalisod, kinalan, mag-types yung kanako. Bawal na. Ha? So bawal na papaman inanay yung motive. Mga selfish ambition. So, lang na. So, James 4:3, dingan dito. Sana James 4:3, ibasa mo. Bango na kayo, kung wala, kadawa, tumot kayo sa'yo, kung yung kayo, alam bango, kusik-kusik, hindi sa inyong mga kaibigan. Muna, you ask amiss. Nangayon ka because you want it to, para sa inyong to spend it on your pleasures. So, gusto niyo nga magamit niyo para sa inyong kahilayan. So, tawagin mong pleasure. So, bawal na ha. So, timan ini pitfalls in witnessing. So, kasagaran, naagi na kanang nakikita ng mga false motivation. Mali o tipyat ng mga motibo sa papangwali. So, ang right na pagwali, siya siya yun. Para ba ningin ni Pablo diri nga, the former preach Yeshua from selfish ambition, not sincerely. Ato pa, opposite ka, kina mag-preach ka, sincere din ta, kang rabon Yeshua. No? Ang atong papangwali, out of love. So, kumanan ninyo sa mga guidelines sa witnessing. So, any question?